Sigurado ako hindi lang ako yung nakakapansin nito. Kapag naglalakad tayo sa kalsada, pansin mo bang sa isang side, lagi tayong may nakikitang Cebuana Luwilier. Tapos sa kabilang side naman, may M. Luwilier. Magkatabi minsan, o minsan magkaharap sa kalye. Magkahawig ang pangalan. Parehong pawn shop at parehong pinipilahan. Kaya naman dito nagtataka ang marami. Isa lang ba ang may-ari nito? Nag-rebrand lang ba? Ang sagot, hindi. At ang mas nakakagulat, pareho silang galing sa iisang pamilya. Wait lang, nag-away ba sila? Tara, alamin natin ang kwento kung paano ang isang apelyido ay naging dalawang higanting financial empire sa Pilipinas. Bago pa maging household name ang Cebuana at M. Luwilier, may isang pamilya munang dumating sa Cebu noong early 1900s. Ito ang pamilyang Luwilier. Nagsimula sila sa jewelry at money lending. Kinikater nila yung mga negosyante at mga elite ng Cebu. Doon nahubog ang pundasyon, tiwala, pera at serbisyo. At gaya ng maraming negosyo sa Pilipinas, ipinasa nila ang negosyong ito sa mga susunod na henerasyon. Noong 1968, isang miyembro ng pamilya na si Philip Jones Luwilier ay nagbukas ng maliit na pawn shop sa Pasay. Ang pangalan, Ahensya Cebuana. Simple lang yung idea niya. Dalhin ng pawn shop at financial services sa ordinaryong Pilipino. Unti-unti lumaki ito. Hindi lang pawn shop, naging remittance center din ito. Microloans at pwede ka rin magbayad dito ng bills. Hanggang sa pinalitan nila ang pangalan nito at naging Cebuana Luwilier ito. Fast forward today, 3,500 plus na ang branches ng Cebuana nationwide. At ito na rin ang itinuturing na pinakamalaking microfinancial services network sa Pilipinas. Kumbaga, isang maliit na pawn shop na naging national giant. Ngunit habang lumalaki ang Cebuana, may isa pang landas na tinahak ang pamilyang Luwilier. Noong 1992, si Michael J. Luwilier naman ang nagbukas ng sarili niyang financial business sa Colon Street, Cebu City. Ang pangalan, M. Luwilier. Katulad ng Cebuana, nagsimula rin ito sa pawn shop. At syempre, mabilis din ang naging paglaki nito. Ngayon, may 3,000 plus branches na ito nationwide at itinuturing na rin na isa sa pinakamalaking remittance at pawn shop network sa bansa. Magkapareho ang industriya nila. Magkapareho din ang apelyido. Pero magkaibang kumpanya. Okay, para malinaw lang sa lahat, hindi sila nag-merge kaya walang merger na nangyari. Walang partnership, wala ring iisang management. Ang Cebuana Luwilier at M. Luwilier ay magkaibang kumpanya na pinamumunuan ng magkaibang sangay ng pamilya. Kumbaga, isang angkan, isang pinagmulan pero dalawang direksyon. Parang magkapatid na parehong magaling pero piniling magtayo ng sariling pangalan. Mahirap isipin na ang binatang ito ay anak ng isang alamat ng NBA. Ang pangalan niya ay E.J. Johnson at ang kanyang ama ay walang iba kundi si Magic Johnson. Maraming tao ang nag-isip na si E.J. ay magpapatuloy din sa isang karera sa sports. Ngunit pumili siya ng ibang landas. Mas gusto niya ang mundo ng fashion at ang entablado kung saan maaari siyang malayang magpahayag ng sarili. Inaamin ni EJ na ang sports ay hindi kailanman naging pangarap niya. Ang umaakit sa kanya ay ang mga kapansin-pansing itsura, ang atensyon ng mga tao at ang pagkakataong mapunta sa spotlight. Dumarami ang diskusyon tungkol sa kanya sa social media dahil madalas siyang makitang nakasuot ng matatapang at kakaibang mga outfit sa publiko. Sa simula, nahirapan ang kanyang ama na tanggapin ang pinili ng kanyang anak. Hindi niya agad naunawaan kung bakit pipiliin ni EJ ang ganitong landas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Magic Johnson na ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Sinasabi niyang ipinagmamalaki niya ang kanyang anak at marami siyang natutunan mula rito. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan si EJ sa malalaking fashion brands at lumalahok sa mga fashion show sa iba't ibang panig ng mundo. Buong paniniwala niyang natagpuan na niya ang kanyang niche at patuloy siyang sumusulong. Mga celebrity na halos hindi na makilala. Si Jonah Hill, dati ang go-to guy ng Hollywood para sa comedy, palabiro at maingay sa mga pelikula. Ngayon, sobrang transformed na. Mas slim, mas tahimik, at namumuhay ng mas pribado at ibang lifestyle. Si Simon Cowell, kilala noon sa matatalim na komento at intimidating na jawline. Ngayon, mas relaxed ang image at mas low-key kumpara dati.
Si Matthew Lewis na gumanap bilang awkward na bata sa Harry Potter. Ngayon, isang full glow-up na ikinagulat ng buong internet. Si Rebel Wilson, dating kilala sa plus-size comedy roles. Ngayon, may dramatic weight loss, bagong image, at malinaw na pagbabago sa direksyon ng kanyang career. Si Kelly Osbourne, dating reality TV rebel na may punk style. Ngayon, sleek, refined, at halos hindi na makilala kumpara sa early days niya. At si Adele, ikonikong boses, fuller figure, at timeless na image noon. Ngayon, massive transformation na talagang nagpamangha sa fans sa buong mundo. Grabe kung paano talaga kayang magbago ng isang tao, hindi lang sa itsura kundi pati sa lifestyle at career. Alam mo ba kung ano talaga ang mga puting bilog na lumulutang sa gitna ng karagatan? Mukha lang silang simpleng buoy, pero sa totoo lang, mga makina pala sila na lumilikha ng kuryente. Ang nakikita natin sa ibabaw ay maliit na bahagi lang. Ang pangunahing katawan nito ay nasa ilalim ng dagat. Parang yelong lumulutang na ang mas malaking bahagi ay nakalubog. Umaabot ito ng mahigit 200 talampakan ang lalim, halos kasing taas ng 20 palapag na gusali na binaligtad sa ilalim ng dagat. Kapag hinila na ang unit papunta sa target na lokasyon, hindi na kailangan ng crane o maraming manggagawa. Bubuksan lang ang isang balbula sa itaas at dahil sa pagkakaiba ng pressure ng hangin at tubig dagat, kusa itong tutuwid at tatayo ng mag-isa sa loob lang ng halos 30 minuto. Para bang ang mismong karagatan ang nagbubuhat at naglalagay nito sa tamang posisyon. Kapag nagsimula na itong umandar, ang mga alon ang nagpapataas at nagpapababa sa bahaging nasa ibabaw. Pero ang napakalaking guwang na haligi sa ilalim na tumitimbang ng daan-daang tonelada ay hindi agad nakakasabay dahil sa bigat at inersya nito. Dahil sa hindi pagtugma ng galaw, nabubuo ang matinding pressure sa loob ng sistema. Hinihigop ang tubig dagat mula sa ilalim at pinipilit dumaan sa masisikip na mga tubo, kaya lalo itong bumibilis. Sa loob ng mismong sphere, ang naiipit na tubig ay bumubuga na parang high-pressure jet, direktang tumatama sa turbine at ginagawang kuryente ang galaw ng dagat. Sa labas, isa lang itong kalma at puting bolang marahang inaanod ng alon. Pero sa loob, walang tigil ang banggaan ng malalakas na agos, tahimik ngunit epektibong kinukuha ang enerhiya ng karagatan. Kaya ang tinitingnan mo ay hindi simpleng buoy. Isa itong napakalaking generator na pinapatayo at pinapagana ng dagat mismo. Ginagamit ang bigat ng karagatan para panatilihing may ilaw ang mundo.